great day! Welcome sa The BFP Club Weekly Podcast. And every week magkakandak tayo ng ganito. And interviewin natin bawat isa ng mga achievers, ng mga earners, millionaire circle member, sports car achiever, and marami pang mga successful na tao dito sa community natin. And syempre, ang pinaka-una nating guest ngayon sa ating The BFP Club Podcast, syempre none other than our founder, Mentor Lance. Hi everyone, hello. Next time may pipindutin ako mga bell dito parang para may clap tas may sounds. Anyway, I'm Lance Posadas, I'm the founder of the BFP Club. So, ngayon, sa totoo lang, ang daming dapat mangyari ngayon, ang daming events, pero gusto lang namin ma-shoot to kasi matagal namin pinagpaplanuhan yung podcast eh. Gusto namin may i-share sa inyo kasi parang ang gusto namin mangyari, yung normal na kwentuhan namin sa leader circle, sa high table, na i-share natin sa kanila para naririnig nyo rin ano yung mga kwentuhan namin. Okay, so weekly to. Pero di na pagpakilala, syempre, pakilala ka naman, brother. Pakilala sa nila. Ako nga pala ang regular host niyo dito sa The BFP Club Podcast. Ako si Christian ako, former unemployed undergrad, and natulungan lang din ang community na to na mabago yung, hindi lang yung state sa buhay, kundi yung, syempre, yung mindset, yung attitude, halos lahat. Isa sa mga tumulong sa akin din, syempre, ang ating founder. Okay, start na tayo. So meron kami mga few questions siya sa akin na ready kasi siya yung host. So weekly may mga interview siya dito. Okay, pwede rin kayo mag-request next time, di ba? Kasi ipopost namin ito sa page natin. Saka, yun, oo nga, no? Pwede. Kasi pwede tayong mag-conduct ng mga pwede sila mag-conduct sa atin. Baka next ano natin. Tama. Tapos doon naman gagaling yung magiging topic. Tama. Oo, pwede kayo mag-question. Oo nga, tama. So, pwede kayo mag-comment dyan. And pag yung comment mo yung napili, meron ka pang libreng samgyup sa amin. Yeah. Kung tanong ka lang, may samgyup ka pa. Okay, ano yung mga narating mo questions? Ako, siyempre, unang-una sa lahat mention, gano'n ka-importante na may pina-follow ka or may pinapanood ka na someone na pwedeng magbigay sa'yo ng knowledge, learnings about sa personal growth mo. Okay, ganda ng question. So ngayon, bago sagutin yan, gusto ko rin i-discuss sa inyo, bakit ba kami nagkikayot ng ganitong podcast? Ba't ba natin ito ginagawa? Kasi, kaming dalawa, sa mga hindi nakakalam, magkakabata kami, lumaki kami sa West Rame, so galing kami sa Scottish area, kaya galing sa mga wala. Ngayon, isa kami sa mga batang parang imposibleng umasenso sa buhay, sa totoo lang. Kasi yung lugar namin doon, wala naman kaming nakilala na may pera eh. Mostly ng kaibigan namin doon. Siyempre, kung doon ka lumaki, yung mga katropa mo, ganoon lang din. Mostly, mga may hirap talaga. Now, ang question, paano namin nagawa na galing kami sa wala, tapos somehow nagkaroon kami? Dahil sa mga taong napapakinggan namin, dahil sa mga taong napapalibot sa atin, dahil sa mga pinapakinggan natin tuwing may training sa amin, just so happen na sa ginagawa namin business, meron kasing libreng training yung once a week training, na may mga taong magtotok doon na galing sa hirap, tapos biglang umasenso. So ganoon kami, di namin namamalayan, nai-influensyahan na pala kami mag-isip kung paano mag-isip yung mga taong asensado na. Yes. So parang very basic na lagi tinuturo. If you want to change your life, you need to change your mind first. Kailangan para magbago daw yung buhay mo, ang una mo daw dapat kailangan baguhin yung way kung paano ka mag-isip. Okay? So ngayon, pag nabago na yung way of thinking mo, konti-konti, magbabago yung action mo, konti-konti, doon ka na pala asenso. So gaano ka-importante, to answer your question, gaano ka-importante na meron ka pinapakinggan ng mga ganitong podcast? Okay? Gusto ko sagutin yung tanong ngayon sa story. Meron akong mga manggugupit. Lagi ko itong kwento sa inyo. Si Nick. Okay? So si Nick, manggugupit ko yun. Ngayon, one time, lumabas yung anak niya, nagsalita ng English. Sabi, Dad, what's the dinner? What's the dinner? What's the food today? So nashock ako kasi yung way kung paano pa sabihin ng bata, may ano eh. May accent, di ba? Parang feeling ko parang regular siya nagsalita ng English. So ang unang question ko, siyempre, ang social mo naman, di ba? Paano ba't marunong mag-English yan? Sabi ko, paano mo kinakausap yan, Nick? Sabi niya sa akin, ang hirap nga pagalitan yan eh. Bakit ba ang hirap pagalitan? Yes, no lang yung parents niya hindi fluent, hindi kaya talaga hindi kaya magsalita ng English talaga. Now, na-shock ako na yung bata hindi pa pala nag-aaral. So wala pa siyang teacher, hindi pa nag-aaral. Yung magulang niya hindi marunong mag-English. Yung mga kaibigan niya definitely hindi marunong mag-English. Pero bakit yung bata magaling magsalita ng English, may accent pa? Kakapanood daw kay Peppa Pig. Yung sa Peppa Pig yung sa YouTube. So, ibig sabihin, yung utak pala ng tao, para pala tayong sponge. Kami sponge yung pag magugas ng pinggan, yung ilalagay mo sa kanya, na-absorb niya. So ngayon, yung utak ng bata, kahit walang marunong mag-English, walang nagturo sa kanya, dahil yun yung madalas niyang naririnig,
Even yung way ng accent, even yung pagsosyal na pagsalita, di ba, kaya niyang sabihin. So, doon ko nakita yung importance ng mga taong pinapanood mo, ng taong pinapakinggan mo, kasi ma-adapt natin kung paano sila mag-isip eh. Makakopya natin yung way of thinking nila, makakopya natin. Hindi natin namamalayan, nakakopya natin yung thinking nila, nakakopya natin paano yung perspective nila sa life. Sooner or later, makakopya na rin natin kung ano yung life nila. Kaya, di ba, kasabihan, di ba, sabi, be very careful daw sa mga tao maging kaibigan mo. Kasi sabi nga, show me your friends, di ba? And pag pinakita mo sa akin yung kaibigan mo, makapapakita ko na sa'yo ano yung future mo. Ano ba? Yung who you are. Correct. Average daw tayo ng 5 taong lagi natin kasama. So, kung yung lagi mong kasama, for example, wala kang motor, sumama ka sa mga may motor, definitely, sooner or later, magkakamotor ka. Naalala mo dati, intro pa natin, meron tayong mahilig tayo mag-bike. Di ba? Yun ang ginagawa namin. Kahit ako, wala pa akong bike. Nangihiram ka, oo. So ngayon, pag tinanong ka about sa life, ano yung gusto mo magkaroon, definitely sabihin mo doon, bike. Magandang bike, yung upgraded na gano'n. Oo, so kasi yung circle mo, for may bike. So ngayon, kung gusto mo magkaroon ng motor, sasama ka dapat sa mga may motor. Kasi gugustuhin mo na ngayon magkaroon ng motor. Ba't kami may kotse? By the way, si Christian, naka-Subaru BRZ siya. Yung kotse niya, nare-rent sa GMA. Tama ba? Oo, GMA. May isang artista sa Facebook, pinost pa nga yung nakasakay doon sa car mo, di ba? Cover photo niya. Cover photo niya. Sa kotse ko. Kasi parang ginapit nirent yung car niya para sa shoot. Now, tingnan nyo guys. Bakit siya nagka-sports car? Ba't siya nagka-kotse? Kasi karamihan ng circle niya, kami, naka-sports car na kotse. So, ganun ka-importante na may pina-follow ka, ganun ka-importante na may tinitignan ka. Alam mo, Chan, even kahit hindi ka niya kilala. Kasi ako... yung mental, ano ko lang yung tanong. Bali kasi, syempre, paano naman yun? Wala namang mga malalapit sa akin na pwede kong samahan lagi. Yung mga circle of, ano ko lang naman. Ito na ako lumaki. Wala naman ako mahanap sa paligid ko na ano ka naman makipagkilala ako bigla sa mga hindi naman ako. Pero gusto ko rin sumama sa kanila. Paano yun? So ngayon, yun nga, ganda ng tanong niya. So ngayon, ang technique doon, may pinapalo ako sa tao, sabi niya, papakilala ko sa inyo yung mentor ko, sabi niya, papakilala ko sa inyo yung mentor ko, ang dami kong natutunan dito. The way kung parang naikwento, parang feeling mo parang magkalapit talaga sila. Only to find out, nung pinakilala ni mentor niya, online, ang tawag niya, online mentor. Online mentor. Okay, online mentor. Hindi niya nakakausap, hindi niya nakaka-chat, hindi siya totally kilala. Tinawag lang niya online mentor kasi inaaral daw niya yung post nun, yung YouTube talk nun, yung mga videos nun, pinapanood niya lahat. So ngayon, kaya niya naging online mentor. Ang tawag lang niya online mentor kasi doon lang siya kumukuha ng insights lagi. Pinapanood lang niya. So, ibig sabihin, pwede ka magkaroon ng mentor nang hindi mo siya kailangan pang tanongin na pwede ba kita maging mentor? Hindi. Kumbaga yung, ibig sabihin ng mentor, yung taong pina-follow mo. Yung taong kinokopya mo, taong ginagaya mo. So, very important na may ginaganon ka. Okay? Kasi, kakamitin ko lang kay Joseph din na nakaraan. Nakausap ko din sila Don Bade, mga top 20. Alam mo, first question ko lang sa kanila. Tinatanong ko sa kanila, sino yung pina-follow mo sa YouTube? Okay, yun yung una kong tanong. Pangalawang tanong ko, sino yung pina-follow mo sa Facebook? Sinong influencer yung tinitignan mo? Lahat ng tanong ko na yun, meron silang 3 to 4 to 5 persons na binabanggit sa akin. Hindi nila kilala, di rin sila kilala. Basta nakasubscribe lang. Nakasubscribe sila, pina-follow lang nila exactly. So on point, lahat ng successful pala na tao, ang common denominator nila, meron silang pina-follow, meron silang nililook forward, meron silang taong tinitignan. Now, okay, tinignan ko din yung mga taong hindi pa successful. Siyempre may mga kaibigan tayong ganun di ba? Kasi ako ang goal ko sa life, meron dapat ako, turo sa akin to ng mentor ko, maganda share ko rin sa'yo, share ko rin sa kanila. Dapat meron daw tayo, may tinatawag daw na 33% rule. Okay, narinig mo na yan? Hindi pa? Ano yung 33% rule? Dapat daw, meron tayong kaibigan na mga taong kasabayan natin sa situation natin, like kung ano yung status mo, yung status nila. Ito yung mga kasing ng wavelength mo. Pangalawa, dapat may another 33% ka ng kaibigan na mga taong nagsisimula pa lang. O yung mga taong, let's say sabihin na natin mas nauna ka, mas ahead ka. Okay? Pangatlo, dapat meron kang 33% ulit ng mga taong nakapalibot sa'yo na mas ahead naman sa'yo. Okay? So pag pinuto mo, 99%, di ba? So parang ang point, para mabalance mo daw yung life mo. Para number one, hindi mo feel na parang, kasi, correct, kasi pag na-feel mo na pag-iwanan ka, pangit din. Pag na-feel mo naman na parang head ka na, mako-comfort zone ka na, pangit din. Diba? Pag na-feel mo naman na may mga competitor ka, mas nakakangal sila sa'yo, mag-chase ka. So sabihin, maganda yung ganung feeling daw. Okay? So ngayon, meron akong kaibigan na mga sobrang yaman, may kaibigan ako na kalibel ko, may kaibigan ako na mga na-head ako. Now,
pag pinagkukumpara ko yung mga taong mas ahead sa akin at yung mga taong mas ahead ako, ang pinagkaiba nila is yung mga taong ahead sa akin. Lahat sila, meron silang some person na inaaral, pina-follow, pinapakinggan, kinukonsider nilang online mentor nila. Ini-stock nila, inaaral nila yung buhay, kinokopya talaga nila. Ngayon, yung mga taong ahead naman ako, o mga hindi pa, let's say sabihin natin, hindi pa kumikita ng maganda, wala silang pina-follow. Okay? For entertainment. Oo, correct. Ginagamit nila yung Facebook, YouTube nila para maubos ang oras nila. Entertainment lang. Wala silang pina-follow na gano'n. So, doon ko nakita na gano'n pala ka-importante pag may tinitignan kayo na. Ikaw, anong thoughts mo doon? Bali ako, kasi syempre, nag-start ako, dati akong tambay, dati akong unemployed. So wala ako talagang, yung Facebook ko, pag inano mo yan, profile pic ko, Naruto eh. Before Before ako mag-start dito. So parang lang, puro entertainment lang eh, dati. Ng mga vlogger na bumibili ng mga mamahaling bag or something, tuwang-tuwa ako doon. Okay. Pero yung mga tao na nagtuturo kung paano kumita ng malaki, kunti lang yung views niya, mas marami pa yung views ng mga vlogger. May isang YouTuber nagturo, samahan mo akong gastos, parang hindi siya, samahan mo akong gastos itong $1 million. Hindi, daming views, million views. May isang guru naman nagturo, paano ka kikita ng $1 million? Wala, sobrang konti lang ng views, hindi. So parang ganyan ang perspective niya, na parang yung tao, gusto talaga ma-entertain. Na hindi nila gusto ma-entertain, paano sila kikita ng ganun. Kaya konti talaga mentor, yung talagang willing mo masenso, willing magbago yung life nila, yung personal growth nila. Kung sa totoo lang, lahat naman ng tao may pangarap sa buhay. Lahat naman ganyan mo, what's your dream? Lahat naman may sagot. Diba? Pero bakit hindi lahat ng tao, yung sinasabi nilang dream nila, nakukuha nila? Kasi, mostly nga ng tao, mahilig lang mag-wish. Diba? Kasi parang pag may dream ka, tapos hindi mo ina-actionan yun, tawag namin doon, wish eh. Diba? Parang wish lang, hindi mo something. Pero, Sana lang, yan yung sana all eh. oo, yun. Doon na yung sana. Sana all. Pero ko na rin sa nila yung lagi natin na nag-uusapan. Bakit madali at mahirap kumasa? Madali kasi may access na tayo sa data. Parang lagi sinasabi, the world is in your fingertips. Yun, nasa Facebook na lang. May robot mo. May chat GPT na nga. Kahit hindi ako marunong mag-Chinese, kaya ko magsalita ng Chinese eh, di ba? Kaya ko magsalita kasi di ba mayroong AI na isend mo lang doon yung sabihin mo. Pwede siya magsalita para sa'yo. Tapos pwede mo siya turuan na yung salita ko, gawin mo ganito. Ganun ka powerful, ganun ka hindi. Bakit madali umasenso ngayon? Kasi nasa fingertip na natin lahat ng access. Any questions, lahat ng curiosity mo, anything, ma-research mo na makapanood mo na. Now, bakit mahirap? Ito na. Bakit mahirap? Sabi, may bago na daw tayong pera sa mundo natin ngayon. Okay. Attention is the new currency. Yung attention daw ng tao, yung bagong pera nila. Ever wonder, bakit mas marami nang yumayaman mga influencer, vlogger, kaysa sa artista? Kasi karamihan ng mga tao ngayon, kita mo bakit marami yumayaman na influencer sa vlogger? Saan ba kumikita yung mga vlogger kung isipin mo? Ba't ba sila nag-vlog? Para may manonood sa kanila. So kumikita sila base saan? Sa views na natatanggap nila. Okay, so ibig sabihin yung views, ang tawag doon, attention. Okay, so ibig sabihin yung mga vlogger, yung mga influencer, kumikita sila dahil sa dami ng attention na nakukuha nila. Even though before that, bakit may bayad pagka nagbalagay ka ng billboard? Ba't may bayad yun? Makikita. Ang tawag doon, attention. Okay, bakit sa commercial? Pag i-update yung brand mo or service mo, bakit may bayad? Kasi maraming makakita. Hindi lang naman dahil sa views eh. Kasi yung mga big brands, babayaran din sila, pakipromote yung brand nila. Kasi alam nila, marami ka ng tao nanonood sa'yo, marami kang tao makukuha yung attention. So, ang point, yung oras natin, limited lang natin eh. Magtrabaho ka pa, magpapahinga ka pa, tapos dapat yung kesa ilalagay mo na attention para sa sarili mo, para mag-grow pa, sa self-growth mo, mauubos na lang yung oras mo yun, saan? Kakabili mo ng attention sa ibang tao. Kaya nakakalimutan mo maganda yung life mo, hindi mo nakapansin yung personal growth mo, o para improve mo yung sarili mo, ibigay yung attention sa sarili mo, kasi ubos na. Nauubos lang yung attention niya, na kinukuha ka ng maraming tao magbibilang niya. Parang nakaschedule na nga sa kanila mismong mentor na kailangan nila mag-ganun everyday. Oo, parang meron kasi sila. Oo, parang hindi pwedeng mawala yun, yung pag-scroll nila. Kasi part na ng buhay nila, lalo na pag naging habit na nila na laging ganun. So feeling nila tuloy, busy sila. Pero ang totoo, pwede nilang palitan yun. Pero ayaw nilang palitan. Kasi nga, masaya sila na ginagawa yun. And pati yung mga ano pa lang yun, yung mga, kumbaga yung mga content creator, talagang pinag-aaralan nila kung paano ka talaga
Paubo. Sa totoo wala. Pero ang Ang galing talaga. May napag-aralan niya tayo, di ba? Nasabi, sa video daw, yung first 3 seconds, yun daw yung pinaka-importante. Kasi alam na nila, attention sa ng tao. Really lang. So pinag-aaralan din talaga nila tayo kung paano kukunin yung attention din talaga natin. Ngayon, kung hindi ka aware doon, sa isang araw mo, wala kang ibang gagawin, scroll ka na nanonood. Ngayon, kung aware ka na, uy, inukuha na ito yung attention ko Para sa akin okay, para perspective ko lang to guys. Pwede mo kopyahin, pwede hindi. Okay. Para sa akin, pag nag-scroll ako, inisip ko, di ko bibigay yung pera ko dito, parang yun yung perspective ko Kasi para sa akin, time is money, di ba? Yung attention ko, yung ngayon akong pera So kaysa ibigay ko yung pera ko sa ibang tao, ibigay ko na lang sa sarili ko. So ayoko na lang mag-scroll. Now, ito yung question ko sa mga noon. Gaano kadami nasaksihan mo? Na nagsimula nung nag-vlog pa, nag-content creator pa, small time pa. Tapos after ilang years na subaybayan mo na biglang yumaman siya, gaano kadami na kita mo ganun. Ang dami natin pwedeng ipangalan mo na gano'n. At ikaw mismo, may nasaksihan ka na gano'n. Di ba? May nasaksihan sila. Minsan nakakatuwa naman na makita mo sa iba, pero kung nakakalungkot, pag tinignan mo, ikaw, nakalimutan mo naman na magbigay ka ng attention sa sarili mo. Paano ka na talaga a-sense? Kasi naubos na yung attention niya nakakabigay sa iba Hindi niya na nilagay lahat ng oras niya ngayon. Ang problem hindi sila aware, di ba? Oo, kasi masaya sila na kung nila ginagawa nila yun. Yun na yung feel nila, parang kapalit nung pagbigay ko sa inyo ng attention, sumasaya ako. Pero ang hindi nila parang is mas masaya kung sa'yo sana nangyayari yun, nang napapanood mo sa akin yung sarili mo. Oo. Bago sa topic natin, parang, for example, nanonood tayo ng basketball, PBA. Sino bang kikita? Yung naglalaro o yung nanonood? Naglalaro. Siyempre yung naglalaro. So in short, sa Facebook, Player talaga. correct, sa Facebook may dalawang option. Okay, sa social media, lahat naman ng Pilipino, nanonood yan sila may social media. Laging may dalawa ka ng option. Pipili ka sa dalawa. It's either you are a player or you are a watcher. Diba? It's either ikaw yung papanoodin nila audience ka lang o ikaw yung mo. But you have to understand na kung sa all your life, pipiliin mo lang yung maging watcher ka. Never magiging masaya yung life. Never kang makapulfill. Never kang makukuha yung mga bagay na gusto mo. Kasi lahat ng bagay na gusto natin. Sa totoo lang, let's be honest, straight to the point ng topic. Kailangan mo talaga ng pera. Di ba? Yung parang magkaroon ka ng pera, kailangan maging player ka at hindi ka maging watcher. Kasi hindi na bayaran. Correct. Sa player lagi na punta yung payment. Okay. Ganito ang topic natin. Na first session naman, dami namin na pag-uusapan. Actually, bago tayo mag-select ng podcast, nahihirapan kami ni Christian mag-set ng ano yung i-share natin? Ano kaya yung topic natin? Pero habang nag-uusap na tayo, parang manahal ko. Tuloy-tuloy talaga yun. Mag-yan yung talks Tuloy-tuloy kasi kaya nga nagde-direct rin ako ng mga tinatanong ko. Kasi parang pag may sinasabi kami na sobrang ganda, sobrang pasok na pasok talaga sa topic natin. Talagang parang nakakaisip ako ng panibagong tanong na parang po-connect na din lagi. Kasi parang years na rin natin pinag-uusapan tayo. Ang problema, years na rin pinag-uusapan, kaya nga lang, kami lang yung nakakaalam, kami lang yung nagkakausap, kami lang yung nagkakarinigan. So ngayon, gusto lang namin, kaya namin ito ginagawa, para i-share sa inyo na ganito kami magkwentuhan. Baka somehow, ikaw may insight ka rin, di ba? Meron ka rin nakukuha dito. Purpose ng podcast parang maging belong ka sa community namin. Tama, sa usapan, no? Marami kasi ako na-receive. First question pa na pala yun? Oo nga Siguro na questions lang tayo. Okay, sige. Ayan. Pero madalas ko kasi nare-receive itong question na to kasi Number 2. Ayan. Sa tingin mo, Mendo, bakit madami tayong mga public servant na kasama natin sa community na kumikita na ginagamit yung system natin? Gusto lahat sila, meron silang goal. Ang goal nila, it's either yung kita nila, yung sahod nila, yun yung maging expenses nila, yung kita sa side business nila, yun yung maging savings nila, pag-travel nila, or yung iba gusto maghirap yung loan. May nakamit yung sahod nila, pero kung nakakatas yung loan nila, hindi na naging enough, hindi na naging kulang. So ngayon, ang galing din ng mga thinking nila, kasi ang thinking nila, kaysa hintayin ko mabayaran ko yung loan ko, gamit ko sa sahod ko. Okay? Alam, magtitiis ako na may nakakatas sa akin na ganito. May free time naman ako na 2 to 3 hours. Bakit hindi ko gawin yung 2 to 3 hours ko na to para mag-create ako ng another basket of income? May nakakita sa sahod ko na babalik ko rin ulit sa akin. Correct. So parang kino-convert lang nila yung time nila na extra time nila para mabalik yung nawawala sa sahod nila. Okay. Now, bakit maraming public servant na umigit na ako? Actually, hindi lang public servant yung umigit. Marami naman ko. Marami. RFW. Kami, hindi lang may public servant. Diba, mga estudyante, may start, college, undergrad, employees,
name it, housewife, lahat ng background. Yan ang general yung question. Bakit maraming kumikita sa WFP Club? Ang pinaka-clear answer, kasi yung WFP Club, before pa, nung kinay-create namin yung system, ang motto namin, kailangan may makikreate ang system na hindi para sa magaling. Kahit hindi ka magaling, kahit hindi, wala kang any idea dito, hindi ka ma-technique, pwede ka pa rin kumita dahil sa system. Okay? So ayaw namin nakikita yung tao. For example, kahit tanongin mo kami, ba't kami kumikita, ba't namin na-achieve itong mga bagay nito? Ang lahat kami, sagot namin dahil sa WFP Club. Dahil sa system. Hindi dahil magaling kami, hindi dahil may special sa amin. Wala, normal lang din naman kami kagaya mo. Okay? Ang special sa amin, yung system ng WFP Club, na may ginawa kasi yan pagkakasunod-sunod na pattern, which is yung step 1, step 2, step 3, yung step 7 din. Na kaya ang title namin 767. Meron ka nasusundan na 7 steps para kumita ng 6 digits in 7 months. The question, ikaw yung nasa step 2. Okay ngayon, ikaw nasa step 2. Gusto kong magbigay ng value kanila. Minsan kami nasa step 2. Totoo ba na may kumikita sa atin na 6 figures in 7 months? Ganun dito. Makanda pa kayo ito eh. Yung mga ina-award na, di ba may mga ina-award na? Meron daw, may mga nare-recognize ako ng mga part ng community natin. Ang dami nun. Actually, mayroong mga, pwede ba, 1 month eh. Yung mga kumikita na gano'n dahil sa... Sige, magbigay ka ng ano, yung mga nakikita mo, magkano yung kinikita nila, tapos ilang months nila bago nakuha yung income mo gano'n? Meron akong mga public servant, mga OFW, government employee, mga normal employees lang na nare-recognize doon na may mga 2 months kumikita sila ng 6 digits eh. 100K yung nagiging total earnings nila eh. Oo. Grabe no, 2 months, 6 figures. Pero mentor, siyempre para sa mga tao nanonood, ilagdag ko lang itong question lang. About sa, siyempre, system or paano ba ipapaliwanag sa kanila yung importance ng system? Ano bang merong, kumbaga kung i-explain mo sa parang basic lang. Speaking of system, i-relate natin sa sound system. For example, ganito. Merong speaker, merong mic. Okay. Ngayon, pag sinaksak yung speaker, okay, naka-on yung mic, nagsalita ka sa mic, saan lalabas yung sounds mo? Maririnig ka sa speaker. Ngayon, kahit engineer, doktor, tambay, kahit anong klase ng background ng tao, okay, kahit anong klase ng tao yun, basta pag nagsalita dun sa mic, maririnig siya dun sa speaker. Hindi nagre-require na matalino, magaling, masipag. Maririnig yun, automatic. Ganun yung system ng WFP Club. Bakit maraming kumikita? Kasi hindi nga nagre-require ng special person na gawin to para kumita siya, kundi kahit sinong tao, basta pag sinundan yung step 1 to step 7 natin, yung result ng nagawa nung nauna, magagawa rin neto kasi nga yung system. Ano naman yung parang ma-advise mo sa mga tao na nanonood na yun at gusto na rin nilang masenso, gusto nilang may iyawan yung family nila? Alright, so magbigay tayo ng general advice para sa lahat. Okay. Best advice ko sa mga taong gusto mong umasenso, kumatakot sumubok. Okay, huwag kang matakot sumubok sa mga bagay na hindi mo pa alam. By the way, nakakala ko sa kanila, hindi na ito pang WFP Club ha? Bakit kahit hindi ka part ng WFP Club? May mga... Lalo na yung topic number 1, walang kinalaman sa WFP Club yun. May makukuha ka. Kasi ang goal namin dito sa podcast, dito siya sa WFP Club is magbigay ng value sa mga nanonood. Diba? To give value. Bakit? Kasi, for example, lagi ko nung pinupost tayo ng kwento. Okay, tingnan mo. Bakit daw yung mahirap, darating yung mahirap, pero bakit daw yung mayaman, lalong yung mayaman? Okay, pinaka mabilis na sagot. Kasi yung mayaman, kaya lalong yung mayaman. Kasi pag yung top 8, for example, o tara, business tayo, dito may kumita ng 6 figures, pwede ako kumuha ng 1,000. Paano yun? Okay, curious. Gusto mo naman agad yung details, paano? Pero pag yung tao galit, mahirap daw, sabi. Pag nakarinig lang, dito pwede ka kumita ng 100,000. Dito pwede ka kumita ng 200,000. Dito pwede mo mabubuhay mo. Ang unang sabihin, scam yun. Di ba? Kasi nga, ang sabi, no, bakit daw ganun? Kaya pala the rich get richer and the poor get poorer. Kasi every time na nakakita, yung pares ng tao, may hirap na yaman, nakakita ng oportunidad. Yung mayaman, ang nakikita niya, paano, curious, yung tao wala, ang nakikita niya agad, is scam yun. Kasi nga, hindi niya agad imposible. Now, ang reason behind that, kasi, sinanay daw yung tao wala na mag-isip na laging konti lang dapat, meaning scarcity mindset. For example, right? Pag sinabi daw dito, trabaho ka, pwede mo kumita, kung 30,000 every month, gusto nila yun, remember eh. Pupuntahin yun. Influence tayo, sabi ko ngayon, circle mo, influence tayo na ito yung range ng income ng mga tao na nakapalibot sa atin. So, thinking natin, yun lang dapat yung kitain natin. Hindi ka na mag-aangad ng malaki. Hindi ka na mag-aangad ng mataas. Kasi tingin mo nga, yung mataas, imposible. Kasi nga, ang naging posible lang sa'yo, base sa mga nakikita mo, at base sa mga taong nakapalibot sa'yo. Okay lang matakot ka,
Pero alam mo, yung takot, may dalawa pa rin yung definition ng takot. Yung takot, dalawa yung meaning niya. It's either fear, okay? Parang isa, parehas lang pala yung energy ng takot saka yung excitement. So pag natatakot ka, pwede pa lang hindi ka parang natatakot. Pwede pa lang na-excite ka kasi meron kang gagawin bago sa life mo na never mo pang ginawa. Kung gusto mong may mangyaring bago sa 2025 mo, dapat naman talaga may ginagawa tayong bago eh. Di ba? Ngayon, ang problem, kung yung gagawin mo sa 2025 ay yung ginawa mo lang din noong 2024, huwag tayo mag-expect na may bagong mangyayari sa 2025. Eh, inulit mo lang naman yung 2024. Di ba? Bilang Pilipino, na-program talaga tayo na talagang mag-aaral ng mabuti, di ba? Magkakawa ng magandang grade, tapos yan, magkatrabaho ka. Eh, ang problema, kung hindi ka nakatapos, so biglang mababatingin sa'yo ng lipunan. Correct. Yun yung agad yun. Tapos, syempre, bababa na rin yung tingin mo sa sarili mo. So, low self-esteem ka na. So, ngayon, tapos, bilang, ako personal perspective ko bilang mababang educational attainment, at nakikita ko pa yung mas mataas na educational attainment sa akin, nahirap din. Na nakagraduate, IT graduate, nakakalabang ko lang sa Dota, wala siyang trabaho mahanap nagtatakot kami dun sa computer shop So, tapos wala siyang makita trabaho. So, ang paniniwala ko rin, ito nga, graduate, maraming trabaho, ako ba kayo? Hindi nga ako graduate, wala kang nangyari sa akin. So, parang ganun na kagad. Yung perspective ko, ganun na kagad yung nakatanim sa utak ko na hindi ako asenso. Kaya yung pag-attend ko, yung pag-panonood ko sa mga ganito, sa mga ibang naging mga achievers din sa company. So, nakita ko na pwede pala kahit ganitong background, di ba? May kita mo kasi kahit anong background ka pa, makakita ka ng mga taong kumikita dito ng sobrang laki. Naparesin ng background mo at alam mo na kaya mo yung ginagawa nila eh. So, magbibigay sa'yo ng panibago. Parang yung influential rin na kaya mo rin, no? So, doon lang ako. Another thing na problem kasi sa bansa natin, hindi naman sila nagreklamo, gusto ko lang real talk lang. Tayo, isa sa country na parang nagre-require ng mataas na requirement. Tapos? Pero, ang liit naman nung sahod na binibigay. For example, kailangan college graduate. After nun, kailangan may pleasing personality ka pa. Di ba? Kailangan nun, maitsura pa, yung maganda ka pa. Pang-apat, kailangan may bakit ka pa. Di ba? Ang daming kailangan. Pero, yung bibigay naman ng salary, hindi naman yung gano'n kataas, di ba? Relate na nga naman sa valid ID, di ba? Para magkaroon ng valid ID. Kailangan ng valid ID. First time mo graduate, mag-apply ka ng trabaho, o nagtatanong sa'yo, anong experience mo? Kaya nga, di ba? So parang, ang gulo rin eh, no? So parang, ang taas ng requirement, pero ang baba naman ng, ang taas ng standard, pero ang baba naman ng binibigay na sahod, di ba? Kaya para sa akin, pinakamagandang advice talaga, pag-usapan na natin to, about sa, yung pinaka-common na topic making, yung diskarte o diploma, o sa diskarte o diploma. Kaya para sa akin, ang sagot ko dyan, depende sa sitwasyon mo. Pag may kaya yung pamilya mo at meron kang privilege, para sa akin kasi, pag nasa third world country ka, parang privilege, pag kaya kang maaraan mo lang manage ng walang problema eh. Diba? Kasi kami, parehas kami undergraduate dahil walang pera yung marami namin pang-aaral sa amin eh. So ngayon, ang meron kang privilege na kaya ka para lang magulang mo. Go, ngayon tapos mo kung gusto mo. Diba? Nag-diploma ka. Pangalawa, depende rin sa tao kung ano yung gusto ng career. Diba, for example, gusto mong doktor, syempre hindi pa rin discard ito. Siyempre, mag-aaral. Kaya dumiskarte, hindi ka magiging doktor. Diba? Pero, pagkagaya namin, for example kami, di kami kaya paralin ng parents namin. Okay? So, kailangan namin talaga dumiskarte para maging successful kami. Okay, ngayon, hindi ko na ipipilit pa sa diploma kasi wala hindi nga kaya eh. Pangalawa, depende ka sa tao. Ako, gusto ko maging negosyante. Bakit ko ba gusto maging negosyante? Kasi ako, bata pa lang ako, observer na ako eh. Inaaral ko yung mga tao na kapalibot sa akin. Ngayon, kahit dun sa street sa akin, nagaling kami nga again sa mahirap na lugar, okay, guys, sa Squatters area. Sa Squatters area, makikita mo dun sa mga tao kasi sa ato eh. Madali naman malapit. Sa bahay nila, pananamit nila, o maybe nila. May kotse. Basta may standard doon. Mga wala, sakto, meron, mayaman. Okay? Now, pag tinitignan ko, karamihan ng tao meron at mayaman doon, lahat sila, ang common denominator nila, may business. May negosyo tayo. Lahat ng may negosyo. So even kahit lang sa lugar ka ng Manila, o galing sa lugar ka ng Scottish area, ang yumayaman din pala ng doon, ang taong nagkakapera doon, may negosyo. So doon ko nakita na gusto ko maging negosyante, kaya nga lang, bakit konti lang din talaga kung isipin mo, na hindi siya nakakatawa ng isipin.
nasa Pilipinas tayo, pero ang mga mayayaman sa bansa natin, Ibang laro. mga Chinese. Tataka na sa sarili nating bansa, ang pinakamayaman, Chinese. Eh wala sa US, ang pinakamayaman doon Amerikano. Pero sa Japan, ang pinakamayaman doon Japanese. Mas iba't ibang bansa, ang pinakamayaman, kung ano yung bansa nyo, yung may nagkatag sa akin, Chinese. Simple din, hindi ko nakita na kung ano yung naset sa mindset natin. Ako naniniwala kasi ako, may numi-brainwash sa akin. Okay, for example, Ako yung muna. anak, mag-aaral ka na mabuti para pag-graduate mo, kung mag-aaral ka ng magandang trabaho. Okay, kung ikita ng pera. Exactly. Ngayon, ito yung gusto kong itanong dyan. Hanggang ngayon, sinusundan natin yung advice ngayon. Okay? Ang question, sino yung nagsabi nun? Sino yung nagsabi nun? Okay? Kasi, ibig sabihin, hindi naman, ang question, totoo ba yun? Nakakamang ng magandang buhay? Hindi na siya totoo ngayon. Hindi naman talaga maganda yung life. Pero marami rin naman hindi graduate, pero maganda yung life. So hindi na siya totoo sa age natin, sa era natin ngayon. Ngayon, ang problem, in-advise din sa atin ang magulang natin. Hindi nila kasalanan yun. Bakit? In-advise pa din sa kanila ng lola nila eh. Hindi rin kasalanan ng lola nila yun. Kasi in-advise, Napasa-pasa. napasa lang sa one point, parang paniniwala ko sa kanya, parang may kasabihan pa rin ba ngayon, maniniwala kayo sa akin, hindi naniniwala dito. Hindi bawal magbalis pagdating. Bakit daw? Lalabas yun. Lalabas daw yung swerte. Malas. Ngayon, yung kasabihan na yun, in-invento yung unang panahon na wala pang ilaw, pero parang lamparan. Okay? Ngayon, pag naubos na yung kandila, siyempre, gabi, naubos yung kandila, madilim. Pag nagwalis ka, may mawawalis kang importanteng gamit. Kaya malas. Ako, master. Eh, ngayon ang liwan yung underground, yun na ng ilaw. Saying pa rin siya, naging paniniwala pa rin siya, in yung tao, pinapakinggan siya, nang hindi sila nag-iisip kung sino ba nagsabi nun. Kaya naman ang galing yung salita na yun, di ba? So parang ako, para sa akin, paniniwala ko naman yun. Hindi maganda na mabuti, get good grades. Para sa akin, naniniwala ako yun. Ang pinaka-simple sa akin, para sa akin yun, perspective ko lang. Maghanap ka ng tao kasensado. Copy mo yung ginagawa niya. Tapos improve mo lang yung ginagawa niya na daily basis. Yun na. Kung ano yung resulta ng tao kasensado na yun, hindi mo 100% makopya. Pero kahit 50% lang ng tao kasensado na yung makopya mo na definitely ahead ka na sa life. And yun lang yung alos yung ginawa natin mentor. Exactly! Yun yung ginawa natin. Yun yung ginawa ko, yun yung ginawa mo. May kotse, kumikita, 6 figures, makikong buhay. Maghanap ka ng tao asensado sa Facebook. Tao nga aralin mo, tao yung follow mo, then kopyahin mo yung ginagawa niya. Ganun lang kasimple. Kung kopyahin mo yung ginagawa niya, gagawin mo sa life mo, doon ka asenso. Ganun lang kasimple. Walang shortcut eh, pero tingin ko yun yung shortcut eh. Correct! Kailangan namin i-end na to kasi marami pang mangyayari ngayong araw na to. Parang pwede pa natin tuloy-tuloy hanggang ilang oras pa. Oo nga eh. So, mag-comment ka ng question mo na pwede natin pag-usapan sa next podcast. Baka hindi na ako or baka ako ulit. Invite tayo na. O baka may panibago ng ano. Pero something na nag-cross sa mind mo habang pinag-uusapan yung topic na ganito or any question na gusto mong itanong, basta about sa business, about sa life, about sa mindset, something na may value na mapag-uusapan natin. Alright? So, Okay. there you go. Maraming salamat sa inyo lahat sa panonood and see you sa next